Itinanggi ni Sara Diskaya na dawit ang kanyang kumpanya sa ghost flood control projects nang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ilan pang contractor at district engineer ang sumalang at nasabon sa pagdinig. May report si Sandra Aguinaldo. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, tinukoy mismo ni Pangulong Marcos na pangalawa sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Si Sara Diskaya ang may-ari nito. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, itinanggi ni Diskaya na dawit ang kanyang kumpanya sa anumang ghost flood control project. May ghost project? Wala po. Kaya Definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Wala po talaga. Naungkat ang sinabi niya sa isang interview kung paano at kailan sila nagsimulang pumaldo sa kanilang construction business. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Sinasabi niyo sa interview niyo, noong DPWH na kami. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Sabi ni Diskaya, splice No po. umano ang video ng interview. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Tanong ni Senador Bato de la Rosa, kailan ba sila nagsimulang mangontrata sa DPWH? Sometime in 2012, we started with DPWH. Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Naungkat din ang 40 magagarang sasakyan ng mga Diskaya. Anya, 28 lang ang luxury vehicles nilang pamilya. Sa kumpanya naman daw ang iba na service vehicles ng mga engineer. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Saan mo binili? Sa dealer po. Hindi ka nag-import? No po. Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? I have 4 kids that use it all the time. You bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Iginiit ni Diskaya na tanging Alpha and Omega na lang ang kanyang pagmamayari at nag-divest na sa iba. Pero inamin din niyang may kaugnayan pa rin siya sa 8 construction company na may government contracts. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Ipinakita ni Senadora Riza Ontiveros sa mga calling card ng asawa ni Diskaya na si Curly sa iba't ibang construction company. Kalaunan, naungkat na ang ilang kumpanya ay pagmamay-ari ng kamag-anak o empleyado niya. Kinwestiyon din ng mga senador kung paano napagsabay-sabay ng mga kumpanya ni Diskaya ang daan-daang government projects. Ang Alpha and Omega halimbawa, nakakuha ng 71 projects noong 2022. Giit ni Diskaya, wala silang kapit sa DPWH para makakuha ng maraming project. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Tinanong naman ni Senador Bongo si Diskaya kung totoong nakapartner na nila sa proyekto ang kumpanyang nakapangalan sa kanyang ama na CLTG Builders. Miss Diskaya, hindi po kita kilala. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture nyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Doon na ipinunto ni Go na kailanman ay hindi siya nakikialam sa kumpanya ng kanyang pamilya. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. Sinabun din ang may-ari ng Wawaw Builders na iniuugnay rin sa ilang ghost projects sa Bulacan. I invoke my self-incrimination in your honor. Okay. Can you repeat your answer? Wow.
dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang Kinwestiyon din kung paano nakakubra ng 58 flood control projects sa halagang 5 billion pesos ang MG Samidan Construction, gayong General Engineering A lang ang kategorya nito. Ibig sabihin hanggang 300 million pesos lang ang bawat proyektong pwedeng gawin. Nakakakuha ka ba more than or up to 300 million? Ay, hindi po, Your Honor. Kasi pag ang ginawa mo, bin-recap mo, ito yung splitting of contract. Halimbawa, 500 million. Ang ginawa mo in cahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100, o in-split mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. Malalaman po namin yun eh. Inamin naman ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na ilang flood control projects sa Bulacan ang di makita o ghost projects o may problema. Aniya, nang marinig ang State of the Nation address ng Pangulo, nagpa-audit siya sa mga dating tauhan sa mga flood control projects sa Bulacan na sina Engineer Bryce Hernandez at isang Engineer Galang. Inireport daw nila kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ang problema. Pag-amin ni Alcantara, may kapabayaan siya nang magtiwala sa pirma ng mga tauhan niya kaya pumirma rin siya sa kontrata at proyekto. Isa pang inamin ni Alcantara. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. So sa inyong paglalaro, bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Wala si Hernandez sa pagdinig kaya pinapasight in contempt ng mga senador. I-issuehan din ng show cause order at posibleng iparesto ang may-ari ng High Tone Construction and Development Corporation. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.